Today, we're going to continue our discussion on the tension between faith and works. Part 2, we call it life application. As important as it is that every kabiyaya knows the theology of full grace, but equally important is how you can apply this teaching in your personal life every day. Let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We thank you so much for these wonderful people who came today. Thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast today. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Give him praise. Come on, give him praise. Bakit po natin kailangan pag-usapan at ipagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan po ng pananampalataya at gawa? Dahil meron pong extreme on both ends. Yun pong naniniwala na kailangan idagdag ang gawa doon sa kanilang pananampalataya. At meron din naman po na dahil sa ang kanilang paniniwala ay biyaya at pananampalataya, parang hindi mo naman makitaan ng gawa. Kaya kailangan balansehin po natin ito. Ano ang teaching ng Bible tungkol po sa pananampalataya at gawa, at anong tensyon ang namamagitan sa dalawa. Noong nakaraang linggo ay sinimulan po natin ilatag ang pundasyon. Sa araw po na ito ay tatapusin natin ang bahaging ito. The issue at hand is not faith plus works, but rather faith that works, because faith is never without works. Laging tandaan, mga kabiyaya, na hindi po dinadagdagan ng gawa ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kusang gumagawa. Kahit dagdagan mo ng gawa ang maling pananampalataya, hindi po ito magiging tamang pananampalataya. Ang maling pananampalataya hindi gagawa at walang kasamang gawa. Ang tamang pananampalataya po, hindi mo kailangan dagdagan ng gawa. Ito ay kusang gumagawa. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, gustong magbasa ng Biblia, gustong maglingkod, gustong magsimba, gustong magbigay. Hindi mo ginagawa ito para idagdag sa iyong pananampalataya. Kusa mo na itong nagagawa at gusto mo itong gawin. Kaya pinakahihintay nga natin ang level 1 para lahat ay malayang makapunta sa bahay-sambahan upang ang lahat ay makapaglingkod. Kaya nga, pabiro kong sinasabi, bekenemen. Pabiro lang naman po yun. Sana hindi po kayo na-offend, sapagkat yan naman po ay dinadaan lang natin sa pabiro, sapagkat ang totoo ay dapat po pag-araw ng linggo, ang mga Kristiyano ay natatagpuan sa bahay-sambahan, sapagkat yun ang normal. Huwag po kayong sumabay sa tinatawag na the new normal ng mga simbahan ay nagtitipon na lang sa online. Yan po ay naging paraan lang nung panahon na hindi tayo magkatipon. Pero ngayong pwede na naman tayong magkatipon. Anong saya at napakasaya ng mga anak ng Diyos ay nagkakatipon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Shout Amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Ang pagpunta sa church, pagbabasa ng Bible, pagsamba, pagbibigay, lahat ito'y gawang mabuti. Ito'y resulta at bunga ng tamang pananampalataya. Hindi ka hinahampas, hindi ka nilalatigo, hindi ka pinagwiwikaan, hindi ka pinagbabantaan para ito gawin. Ang totoo nga niyan, kusa mo itong ginagawa. At kung may mga hadlang para ito'y magawa,
nilalampasan mo pa sapagkat gusto mo talagang ito ay gawin. Can you say amen? Last week, I showed you a contrast between two verses, seemingly contradicting each other, but believe me when I tell you, they are not contradicting. Wala pong verse sa Bible o mga verses sa Bible na nagbabanggaan. Kung parang nagbabanggaan, you need to look at it again. At kung may nagtuturo na parang pinagbabangga, hindi po mali ang Bible. Palaging mali ang nagsasalita. Sapagkat hindi pwedeng magkamali ang Bible. Sapagkat ang Bible ay salita ng Diyos. Can you say amen? Now look at the big screen and you can see the contrast between two verses. James chapter 2 verse 24, James writes, you see that a man is justified by works and not by faith alone. Sinasabi sa atin ni James na ang pag-aaring ganap o ang pagdideklara na ikaw ay matuwid at katanggap-tanggap ay sa pamagitan po ng gawa at hindi sa pananampalataya lang. Pero kung babasahin nyo ng marahan, hindi niya po inalis ang pananampalataya. Sabi niya lang, hindi sapat ang pananampalataya. Not by faith alone. So para kay Santiago, sinasabi niya po sa atin, to have faith is one thing, and to have works is another thing. Romans chapter 3 verse 28, the Apostle Paul writes, for we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. So sinasabi sa atin, Apostle Paul, it is only by faith alone, apart, hiwalay sa gawa ng kautusan. Kung kayo po ay magiging mapag-isip at tititigan nyo po ang dalawang talata na ito, makikita nyo po na sa unang tingin parang sila ay nagbabanggaan. Pero hindi po. Hindi po sila nagbabanggaan. Let me assure you, they do not contradict one another. Now, to prove the point, look at the next screen. You would see this, that James and the Apostle Paul were referring to different kinds of justification. Ang tinutukoy ni James ay justification before man. Ang tinutukoy ni Apostle Paul, justification before God. Kaya po, hindi po parang magkaparehas, sapagkat magkaiba ang kanilang tinutukoy. Nung sinabi ni James, justification by works, he was referring to justification before man. Nung sinabi naman ni Apostle Paul, justification by faith, he was referring to justification before God. Yung pong word na justified, di kayo, remember that? Di kayo, siya, yo, di kayo. At ang word po na justification, di kayo sune, meaning being righteous before God. Di kayo declared righteous before God. So ikaw ay ituring matuwid sa harap ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya lang, walang kasamang gawa. Yung ikaw ay ituring na matuwid sa harap ng tao ay sa pamagitan ng gawa. Bakit naman? Kasi hindi nila nakikita ang ating pananampalataya. Ang nakikita lang nila yung ating mga gawa. Kaya naituturing kang matuwid sa harap ng tao sa pamagitan ng iyong gawa. Kung kayo po'y mapunahin, mapapansin po ninyo na unang isinulat ang Book of James. Kaya po, nung isulat ang Book of Romans, ina-address na po ni Apostle Paul kung ano po ang maaring misinterpretation ng mga una nang nabasa. Hindi po sinabi ni Paul na mali si James. Sinasabi ni Paul, yung tinutukoy ni James ay justification before man. In fact, ngayon nga po, lalo pa natin ipapaliwanag sapagkat ipinaliwanag din ito mismo ni Santiago na ang tinutukoy niya ay justification before man. At ang tinutukoy naman ni Apostle Paul ay justification before God. Another thing is this,
James graphically differentiates two kinds of faith. Look at the contrast between two kinds of faith. Number one is Christ faith, James chapter 2, verse 1. The other one is natural faith, James chapter 2, verse 19. Now look at Christ's faith. James chapter 2, verse 1. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ. Whose faith? The Lord Jesus Christ's faith. So ang tinutukoy po ni James na faith na nagwo-work, na hindi mo kailangan samahan ng work, ay ang faith of the Lord Jesus Christ. James chapter 2, verse 19, James further write, you believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Ito naman po yung the wrong kind of faith. Ito po yung faith na hindi nagwo-work. Ito po yung faith kahit lagyan mo ng work, hindi magwo-work. Sapagkat this is what you call the natural faith. Yung pananampalataya ng mga demonyo na naniniwala silang mayroong Diyos, katulad din ng paniniwala ng maraming tao, mayroong Diyos, yun po'y hindi nakapagliligtas na uri ng pananampalataya. At ang pananampalatayang hindi kayang magligtas, hindi rin kayang gumawa. Sapagkat ang pananampalatayang nagligtas sa atin ay gumagawa at patuloy na gumagawa. Christ's faith, this is the faith that works. Natural faith, this is the faith that doesn't work. Hindi kailangan lagyan ng gawa sapagkat hindi po ito gagawa at makagagawa kailanman. Ang puno, kahit lagyan mo ng bunga, hindi siya magiging tunay na puno. Sapagkat ang tunay na puno ay kusang nagbubunga. Hindi mo kailangan lagyan ng bunga. Ang Christmas tree, sinasabitan po ng bunga, pero hindi po siya tunay na puno. Sapagkat ang tunay na puno ay kusang namumunga. Can you say amen to that? Now, look at the next verse, James chapter 2, verse 20. Saan po galing ang verse 20? Obviously, galing sa verse 19. Anong diniscuss sa verse 19? Nakita lang natin kanina. The natural faith. Very good. Now, look at verse 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is what? Dead. Ang tinutukoy pong patay na pananampalataya na wala pong kasamang gawa at hindi naman talaga gumagawa ay ang pananampalatayang binanggit sa verse 19. Yun po yung natural kind of faith. Now, pagkatapos po ng verse 20, verse 21, 22, 23, 24, 25, nag-mention si James ng dalawang illustrations para maipakita niya sa atin na he was really referring to justification before man. Kumbaga, para mawala na yung alinlangan sa isip natin na hindi po niya kinokontra si Pablo. At si Pablo hindi niya kinokontra si Santiago. Sila'y nagsulat, magkaiba ang tema at magkaiba ang tinutukoy. Ituloy po natin ang pagbasa. James chapter 2 verse 21. Ang unang illustration ay si Abraham. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Now, ito po'y kontrobersya. Sapagkat alam po ninyo yung istorya na kinuha ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, nilagay sa ibabaw ng dambana at inihandog sa Diyos. Ito ay gawa ng pananampalataya. At ang sabi ni Santiago, si Abraham na ating ama ay itinuring na matuwid ng kanyang ialay ang kanyang anak na si Isaac doon sa ibabaw ng dambana. My question is this true? Tama ba? Totoo ba yung storya na si Abraham ay nag-alay ng kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Correct. Tama yung storya. Pangalawang tanong, tama ba na si Abraham ay tinuring na matuwid
nung kanyang ialay ang kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Is it true? Yes or no? The answer is yes and no, depending on what kind of justification you are talking about. Kung ang tinutukoy mo justification before God, no. When you are talking about justification before man, I would say yes. So para maintindihan po natin, ipakikita ko sa inyo kung saan naisulat ang istorya, kung saan si Abraham ay nag-alay ng kanyang anak sa ibabaw ng dambana. You would see a clear contrast between Genesis 15 and Genesis 22. Genesis 15, Abraham was justified by faith. Genesis 22, Abraham offered Isaac on the altar. Now listen, this is a very hard question. Which comes first, 15 or 22? I'll give you another chance. Do you want to be a millionaire? Because if you want, you need to answer the question. Which comes first? 15 or 22? 15. Is that your final answer? Yes. You can use your lifeline. Or you can even call a friend. Come on. Is that your final answer? Yes. Come on, I want to hear it loud. Is that your final answer? Yes. You're right. Give him praise, give him praise. Hallelujah. You have just won 1 million blessings from God. Palakpakan si Lord. Hallelujah. You don't have to be genius to figure this out. Obvious naman talaga. Una ang 15, bago ang 22. Sa makatwid, na-justify na siya before God, bago niya inihandog ang kanyang anak na si Isaac sa ibabaw ng dambana. Therefore, maintindihan natin that James was referring to a different kind of justification. Because Abraham was already justified by faith. Now, yung pong pag-aalay na ginawa ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac, ang distance ng 15 to 22 is around 30 to 40 years. Therefore, Abraham was already justified before God before he offered his son on the altar. Let me show you. Genesis chapter 15, verse 6. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Abraham was declared righteous before God not by works, but by faith. Hindi pa inihahandog. In fact, to be even more exact, wala pa si Isaac. Hindi pa naipapanganak si Isaac, Abraham was already declared righteous before God. And tell me how? By faith. Look at the verse. Abraham believed the Lord. That is the act of faith. And God credited it to him as righteousness, being right with God. Justification is a declaration of righteousness. Ipinaliwanag po ito ni Apostle Pablo sa Romans chapter 4 verse 1 following verses. Now, look at the screen. What then shall we say that Abraham, our father, discovered in this matter? What matter? The matter of faith. Look at verse 2. In fact, Abraham was justified by works. He had something to boast about, but not before God. Please, pakitandaan niyo po ang Romans chapter 4 verse 2. Yun po yung argument ni James, that Abraham was justified by works when he offered his son on the altar. Ang sabi ni Apostle Paul, if in fact Abraham was justified by works, as alluded to by James, he had something to boast about. But listen, not before God. Now,
If not before God, then tell me, it is before man. Sapagkat dalawa lang naman ang justification. Justification before God by faith, justification before man by works. Now, look at verse 3. What does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Stop right there. Ito ba yung binasa natin kanina sa Genesis 15:6? I'm asking you, is this the same verse that we just read a while ago, Genesis 15:6? You can see this on your screen. Therefore, pinapaliwanag ni Apostle Paul that what happened in Genesis 15:6 was justification before God. Can you say amen? Now, look at verse 4. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. Now, hindi ka kailangan maging henyo para maintindihan ito. Pag nagtrabaho ka at matapos kang magtrabaho, ang matatanggap mo ba'y regalo o sweldo? Sweldo. Ang sweldo po ba'y pinaghirapan? Ang sweldo po ba'y pinagtrabahuhan? Obligado po ba ang nagpatrabaho magpasweldo sa kanyang trabahante? Exactly. Sa makatwid, ang makukuha mo pagkatapos mo magtrabaho, hindi po regalo kung hindi sweldo. Mga kapatid, ang kaligtasan po ay hindi po premyo. Ang kaligtasan ay regalo. Ang kaligtasan ay pagiging matuwid sa harapan ng Diyos at pagbibigay sa iyo ng pahintulot, pumasok sa langit dahil ikaw ay itinuring na matuwid, hindi sa iyong gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You are made righteous before God. 2 Corinthians 5:21 tells us that he who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Can you say amen? Therefore, it is important to differentiate in our minds. Iba po yung gift, iba po yung sweldo. Iba po yun, obligasyon po yun. Yun po yung iyong sweldo pag nagtrabaho ka. Now look at verse 5. However, to the man who does not work, but trust God. Stop right there. You see the word but, contrasting conjunction. Ano yung kinontrast? Work and trust. Therefore, trust is not work. Ang iyong pananampalataya hindi po itinuturing na gawa. Sapagkat ito po sa kanyang sarili ay kaloob ng Diyos, ito po yung nagpuproduce ng gawa. Pero hindi po itinuturing na gawa ang pananampalataya. However, to the man who does not work, but trust God, who justifies the wicked, his faith is credited as what? Righteousness. So tama po yung nangyari sa Genesis 15:6. Na si Abraham ay itinuring na matuwid hindi sa kanyang gawa, kundi sa kanyang pananampalataya. Righteousness is not a reward that you can earn, but rather a gift that you simply receive by faith. Romans chapter 5 verse 17, the Apostle Paul writes, "For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man," referring to Adam, "how much more will those who receive God's abundant provision of grace," look at the next line, "and of the gift of righteousness." What is righteousness? A gift. It is the gift of righteousness. Regalo. Hindi mo kailangan maging henyo para maintindihan. Iba ang regalo sa sweldo. Iba ang regalo sa premyo. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi nakasalalay sa iyong gawa.
Hindi po sa pananalangin, hindi sa pag-aayuno, hindi sa serbisyo, hindi sa pagbibigay. Importante ang mga ito, pero hindi po ito ang dahilan kung bakit tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito po'y resulta ng ating pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Ang ating katuwiran sa harap ng Diyos ay si Jesucristo. 1 Corinthians 1:30, Jesus Christ is the righteousness of God, and He is our righteousness, and we become the righteousness of God in Christ Jesus. Shout amen. Give Him praise for that. Hallelujah. Thank you, Jesus. James chapter 2 verse 21 again. Was not Abraham our father justified by works when he offered his son on the altar? Yes or no? I said yes. The Apostle Paul explained it not before God. Remember what the Apostle Paul said? He had something to boast about. He had something to boast about, but not before God. Why? Because being right before God is a gift given to Abraham when he believed God. Therefore, it is important to differentiate the two. Pag napaghiwalay mo yung dalawa, hindi ka na malilito. Maiintindihan mo na ang tinutukoy ni James ay justification before man as contrasted by the Apostle Paul in Romans chapter 4 verse 2. Now, moving on, verse 22. James 2:22. Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect? Again, yes. His faith was made perfect, but not before God. But before who? Before man. Pinaliwanag ni Apostle Paul. Romans chapter 4, verse 2. Now, moving on, verse 23. The scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Saan po natin yan unang nabasa? Genesis 15:6. Napansin nyo? Hindi talaga laban si James sa justification by faith before God. Kasi siya mismo kinote niya yung Genesis 15:6. Alam ni James yung Genesis 15:6. Alam niya that Abraham was justified before God, listen up, by faith. But when Abraham offered his son on the altar, Abraham was justified by his works before man. And he was called the friend of God. Alam niyo po ba, mga kapatid, ganun na lang ang paggalang ng mga Hudyo kay Abraham. Sapagkat si Abraham po ay kinikilala ama ng pananampalataya. Therefore, yung kanyang ginawa doon sa ibabaw ng altar kung saan inalay niya ang kanyang anak, ito po ba ay naging magandang halimbawa sa mga Israelita? Ito po ba ay naging magandang halimbawa sa mga Hudyo? Ito po ba ay nagdulot ng justification before men? Exactly. But not before God. Because before Abraham did that, he was already made righteous before God by faith. Can you say amen? Amen. Verse 24, James 2:24. You see, then that a man is justified by works and not by faith only. Again, in-explain sa atin ni Apostle Paul, he was referring to justification before man. I mean, James was referring to justification before man. Tama talaga ito. Kasi hindi nakikita ng tao yung atin pong pananampalataya. Nasa loob po ng born-again spirit natin yun eh. Ang nakikita ng tao, yung nagsisimba ka. Ang nakikita po ng mga unsaved loved ones mo, yung nagpe-pray ka bago kumain, nagbabasa ka ng Bible. Alam niyo yung pagsisimba, napakaliwanag na patutuo yan doon sa mga unbelieving neighbors mo. Kasi kung sila hindi nagsisimba at hindi ka rin nagsisimba, anong pagkakaiba ninyo? Parehas na lang kayong hindi nagsisimba.
Pero sa gitna ng panganib, nakikita po ng mga kapitbahay ninyo, pag linggo nagsisimba ka, anong mayroon sa simbahan? Anong mayroon pagpunta sa gawain ng Panginoon? Ano pat hinaharap ninyo ang panganib para lang kayo ay makapaglingkod sa Diyos? Sapagkat para sa atin, masaya ang maglingkod sa Panginoon. We want to serve God. Amen? Now, without being judgmental, just being true. Now, look up here. Look at my eyes. Real talk lang. Maraming mga tao ang hindi po willing mag-take ng risk when they go to church. Pero they are even willing to take the risk going outside and making pasyal. Di sila natatakot na may virus na mamasyal. Di sila natatakot na may virus umatin ng mga occasion. Di sila natatakot umatin ng gawain ng Panginoon. O rather, sila ay natatakot umatin ng gawain ng Panginoon sapagkat iniisip nila mayroong banta ng virus. Listen up. Level 1 na po. Bekenemen. Maisipan mo ng magsimba sapagkat talagang masaya ang magsimba. Masaya ang pumunta sa gawain ng Panginoon. Bumalik tayo sa normal. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Shout amen! Amen. Shout amen! Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Glory to God. Have you noticed the words, the choice of words that James used? Pansinin niyo mga ginagamit niyang salita. You see, show me, I will show you, do you see? Lahat ng kanyang mga binabanggit na mga salita ay may kaugnayan sa mata. Have you noticed that? Do you see? I will show you. Show me. Ito pong mga salitang ito ay hindi po tumutugma sa pananampalataya. Because faith has nothing to do with what you see. Have you noticed that? Kaya talagang ang tinutukoy ni James ay hindi po before God. Because everything that is about God and you is all about faith. And faith has nothing to do with what your eyes can see. Remember Hebrews 11:1? Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So faith has nothing to do with your eyes. Eyes, baby. Eyes, baby. Eyes, baby. Kaya sabi nila, show me, show me, show me. I will show you, I will show you. Do you see? Paul said, 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Sino po ang lumalakad sa paningin? Yung mga unbelievers. Kasi silang nakatingin. Kung nagbibigay ka, naglilingkod ka, nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Bible, titingnan nila, parehas din pala natin itong kapitbahay natin. Nervyoso rin. Takot din. Hindi rin nagsisimba, parehas din pala natin. Pero kapag nakita nila, iba tayo sapagkat meron po tayong pananampalataya. At ang pananampalataya natin ang nag-uudyok sa atin para maglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Justification by faith before God is the root. Justification by works before man is the fruit. Ugat at bunga. Anong nauna? Ugat o bunga? Ugat. Anong nakikita ng tao? Ugat o bunga? Sa makatwid ang tao nakatingin sa works. Hindi ang Diyos. Ang Diyos nakatingin sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay gumagawa. Kahit hindi hanapin ng Diyos ang gawa, kusang lumalabas ang gawa dahil wala kang sariling pananampalataya. Ang pananampalatayang mayroon ka ay pananampalataya ng Diyos inilagay sa iyo. Kumpiyansa ang Diyos sa kanyang pananampalataya. Hindi ho nagwo-worry ang Diyos, hindi mo siya makikita sa langit na nag-aalala, magbubunga kaya siya? Magbubunga kaya siya? O bungang araw?
Magbubunga kaya? Balisang-balisa. Nagwo-worry ang Diyos kung isang araw magbubunga ka. Hindi ho. Confident ang Diyos, isang araw lalabas ang bunga dahil ang tingin ko sa iyo, namumulaklak ka na. Praise looks good on you. Kapag sumasamba ka, namumulaklak ka na sapagkat isang araw lalabas ang bunga at ang bungang yan ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos na nagbigay sa iyo ng pananampalataya. Faith works! Shout amen! Philippians chapter 2 verse 12, the Apostle Paul writes, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Iba po yung work out sa work on, sa work for. The Bible says work out. It did not say work on. It did not even say work for. We are not working on. We are not working for. We are working it out. Ano ibig sabihin ng working it out? Pinapalabas. Parang muscle ni Jimboy na pumunta sa gym. May dalang gym bag sapagkat gusto niyang i-work out ang alin? Kanyang muscle. Bago ba pumunta si Jimboy sa gym, meron na siyang muscle? Of course, physiologically, ang tao ipinanganak na mayroong 650 muscles from head to toe. Yung dila mo lang, mga kapatid, mayroong 16 muscles. Dila. Kaya yung mga marites, na-exercise masyado yung muscle nyo. Kaya yung dila nyo, panglengwa na. Sapagkat kada salita, kada chismis, kada kwento, nako, na-exercise ang muscle ng dila ninyo. 8 pairs yan eh. Kaya 16 muscle, nandyan lahat sa inyong dila. Ang buong katawan may muscle, pero hindi po namamakat. Kaya ang gagawin po ni Jimboy, magwo-workout po siya. Soon and very soon, magma-manifest. Sasabihin ng mga to, wow! Ganda ng katawan! Nangyari ba yan ng isang magdamag? No. Yun po yung process. Kaya huwag kang magja-judge kung nakikita mo wala pang muscle. Sabi mo, walang muscle. Makakatayo ba yan kung walang muscle? Sabihin mo, hindi nakikita ang muscle. Anong mas tama? Walang muscle o hindi nakikita ang muscle? Oh. Pero kapag we-workout, namamakat? Oh, yeah. Makita mo yung 6-pack. Oh, di ba? Pag hindi nag-workout, 1-pack. Oh. Pero sasabihin mo ba, walang muscle? May muscle yan. Ganon din. Ligtas na yan. Anak ng Diyos. Kaya lang, hindi pa po develop yung kanyang muscle. Kaya hindi nakikita. Paano man ma-develop? Minsan lang sa isang taon magsimba. Paano naman ma-develop? 2 taon nang hindi nagsisimba. Hindi nagbibigay, hindi nananalangin, hindi naglilingkod. Lahat po ng ating mabuting gawa ay exercise ng ating pananampalataya. Kapag ito'y nakasanayan mong gawin, mamamakat ang spiritual muscle at mamamangha ang mundo. Sabi ng mundo, ang ganda. Bakit naman hindi maganda? Nasa iyo ang ganda ng Panginoon. Nasa iyo ang ganda ng kanyang pananampalataya. Shout amen! Now look at this verse from NLT. Same verse, Philippians 2:12. Dear friends, you always followed my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation. Sakto. Ito ba yung salitang ginagamit ni James? Show me. Remember? Show me your faith. You see. Show me, I will show you. Do you see? Remember yung mga paulit-ulit na words ni James? Now, sabi ni Apostle Paul, work hard, not to be saved.
but work hard to show your muscle, your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Yun po yung result. Ano yung result? Obeying God with deep reverence and fear. Yung obeying God, hindi dinadagdag sa salvation. Yung obeying God, result ng salvation. Hindi ka sumusunod para maligtas. By works yan. Kultik yan. Hindi ka sumusunod para maligtas. Ikaw ay sumusunod dahil ikaw ay ligtas na. Taas sa kamay ng mga ligtas na. Palakpakan si Lord. Come on, raise your hand. Woo! Shout amen. We are not saved by good works, but we are saved for good works. You know, the problem is, pag binabasa ng mga Christian yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, they stop right there. May I suggest this? Keep on reading. I'll show you. Ephesians 2, 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest anyone should boast. The problem, they stop there. Anong kasunod ng 9? Keep on reading. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for what purpose? For good works. Hindi ho tayo laban sa good works. For heaven's sake, good works are good. Pero hindi po yan ugat ng kaligtasan. Yan po'y bunga ng kaligtasan. Have you noticed the continuity of the verse? Verse 8 and 9 about the grace of God. Verse 10 about works. Why? Because the grace of God brings out works. Yung works po ay bunga, hindi ugat. Can you say amen? For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk. Dapat nating lakaran. We should walk in them. Kaya pag gumagawa ka ng mabuti, bagay na bagay sa iyo. It looks good. Why? Kasi ang mabuting Diyos nasa iyo. At kung anak ka ng mabuting Diyos, natural lang dapat mabuti ka. Eh yung mga anak ng Diablo, masama eh. Bagay sa tatay nilang masama eh. Eh tayo mga anak ng Diyos, dapat mabuti tayo. Dapat yung paggawa ng mabuti, hindi po yan pinipilit. Kusang loob. Kaya hindi ka dapat pinipilit magbigay. Hindi ka dapat pinipiga o sinasakal o kaya pinagbabantaan. Hindi po. Kusa, gusto mong magbigay. May mga tao po nung hindi pa po nasa biyaya, matapat na nag-iika po. Nagtataka ako nung mapunta sa biyaya, hindi na nag-ika po. Ano po yan? Patras yan. Ang sama na naging epekto sa iyo nung biyaya. Kaya yung iba nagagalit sa mensahe ng biyaya. Kaya may mga pastor na ayaw nila ng mensahe ng biyaya dahil di umano ayon sa kanila, yung kanilang mga givers dati, nung pumasok ang message of grace, di umano, bintang lang naman nila, nawala yung mga givers. Ay, hindi po totoo yun. Walang problem with the message of grace. The problem is with the people. Inabuso nila yung biyaya at hindi po nila pinamuhay yung biyaya. Dahil sa totoo lang, kung nasa ilalim ka ng mixture, giver ka na, lalo kang naging giver under grace. With right motivation, with freedom, with no condemnation, nagbibigay ka. Kaya nagtatanong yung iba eh. Tinawagan pa nga ako nung isang contact ng isang extension po natin from Canada. Totoo ba? Tawag sa akin, totoo ba na sa inyo ay wala ng tithes and offering? Totoo ba? Ang sabi ko, hindi po totoo yun. Under grace, meron pong tithes and offering. Ang basis po namin ay yung Genesis 14. Ang basis po ng mga mixture ay Malakay 3:10. We just do not use Malakay 3:10 because yung Malakay 3:10, mga kapatid, ay Levitical tithing. We're not under Levitical tithing. We are under Melchizedekian tithing. Kaya merong tithing. Kaya lang, it should be voluntary. Kusang loob. Kusang loob. Bakit? Masaya talaga ang magbigay sa Panginoon. Masaya talaga ang maglingkod sa Panginoon. Come on, give Him praise.
Matthew 5:16, let your light shine. Before who? Not before God. You're always shining before God. God is not telling you, shine, shine. No, 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 no. God is telling you, shine before men. But we are always shining before God. Kahit isang saglit, hindi na walang kislap mo sa harap ng Diyos. Makislap na makislap ka. Makinang na makinang ka sa harap ng Diyos. Dahil ang iyong kinang ay si Jesus. Shout amen. Walang problem sa kislap at kinang mo sa harap ng Diyos. Lagi kang makinang, lagi kang makislap. Kahit hindi lagyan ng floor wax. You're always shining. You're always okay with God. You do not have any problem before God. Wala rin problema ang Diyos sa'yo. Hindi sumasakit ang ulo ng Diyos sa'yo. Hindi nakukonsumi ang Diyos sa'yo. At hindi napapailing ang Diyos sa'yo. Tuwing umaga, tuwang-tuwa ang Diyos sa'yo. Sapagat ikaw ay kanyang anak. Ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Let your light shine before who? Before men, that they may see what? Good works. Yan ang hinahanap ng tao. Yan ang hinahanap ng kapitbahay mo. Yung abutan mo siya ng ulam. Paminsan-minsan. Wag naman palagi. Sagutin nyo na lang kung gaano kadalas ang minsan. Pero hindi mawawaglit sa isip nila yung sila'y natulungan mo. Nabalitaan mo may sakit, madalaw at sabihin mo sa kanya, COVID ba yan? I want to pray. Tuloy po kayo. Dito na lang ako sa labas. Walang distansya sa panalangin. I can pray. They will never forget that. They will always remember the love that you show. Remember, people do not care how much you know, unless they know how much you care. You care for people, love people, embrace people. Because when you touch their hearts and lives, they will see your good works and they will look up and say, kung ang mga taong ito'y mababait, sigurado ako, mabait ang Diyos nila. Praise God! Praise God! Praise God! Shout amen. Yung po yung first illustration. Ginamit ni James si Abraham in order to illustrate justification before man. I'll close with this. The second illustration is Rahab. James chapter 2 verse 25. Likewise, katulad din ni Abraham, si Abraham po ay isang lalaki, si Rahab isang babae. So ang ilustrasyon, isang babae, isang lalaki, isang babae. Ang illustration po ay isang Hudyo at isang Hentil. Look at verse 25. Likewise, was not Rahab the harlot, meaning prostitute, also justified by works when she received the messengers, meaning the spies, and sent them out another way? Now, if you're not so familiar with the story, meron pong dalawang spy na pinadala po si Joshua para manmanan po ang Jericho bago po nila ito salakayin. And to cut that long story short, nang pumasok ang dalawang spy doon po sa Jericho, tinulungan po ni Rahab, itinago at iniligaw po yung mga naghahanap upang mailigtas ang dalawang espiya. Ang tanong ay ito, kailan po tinulungan ni Rahab ang dalawang espiya? Nung siya po ay bago maniwala o pagkatapos niyang maniwala? Ibig ko sabihin na ito, siya ba'y tumulong tapos naniwala siya later on? O naniniwala na siya kaya po siya tumulong? Dahil mahalagang makita natin ito. Dahil hinighlight ni James na yung gawa ni Rahab, she was justified by works. Now, look at the chart. You see this very clear. Faith and works. James chapter 2 verse 25, Rahab was justified how? By works. Ang story po, mababasa nyo sa Joshua chapter 2. Rahab believed God before she helped the two spies.
So ang sagot, siya muna'y naniwala bago niya tinulungan. Consistent ang teaching ng Bible. Hindi po siya tumulong at later on naniwala. Hindi po. Siya po ay tumulong dahil siya po ay naniwala na. Nauna munang naniwala siya at saka siya tumulong. So madaling maintindihan na yung kanyang pagtulong ay bunga ng kanyang paniniwala. Now, for us to understand this, we have to enter into the story. Joshua chapter 2 verse 8 following verses. Before the spies lay down for the night, she, referring to Rahab, she went up on the roof. She said to them, nagkipag-usap si Rahab doon sa two spies. She said to them, I know, please underscore that word, no. I know that the Lord God has given this land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Important po yung word na no. Ang Hebrew word po, yada. Yada meaning personal, intimate knowledge. Another word for yada, relationship. In other words, bago tinulungan ni Rahab, ito pong dalawang spy, ang sabi niya, I know that the Lord, referring to Yahweh, I know that the Lord, meron po siyang paniniwala, meron siyang personal and intimate knowledge of the Lord, the God of Israel, and it implies relationship. How do I know that? Kasi yung word na yada, ginamit din po sa ibang bahagi ng Old Testament. Let me show you. Genesis chapter 4 verse 1. Now, Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain. Same word. Yada. Ano po meaning ng yada, mga kapatid? Personal, intimate knowledge, or even relationship. Yan po bang word na no dyan? Ibig sabihin, nag-handshake sila? Ang sabi niya, hi, I'm Adam. You're Eve. Nice to meet you. Pagkatapos mag-handshake, nabuntis si Eve? Is that what we are talking about here? No. Sasangayon po ba kayo sa akin na yung word na yada rito ay intimate relationship ng husband and wife? I'll prove that to you. Look at NLT. Same verse. Genesis chapter 4 verse 1. And Adam had sexual relations with his wife, Eve, and she became pregnant. You see, anong word na ginamit? Yada. Yada is intimate. Yada is relationship. Yada is not just mental assent, but relationship. Intimate. Ito yung ginamit na word doon sa Joshua chapter 2 verse number 8. Nang sabi niya, I know that the Lord has given this land to you. Yada. Now, moving on. Saan kumuha ng pananampalataya si Rahab? Paano siya nagkaroon ng paniniwala sa Diyos ng Israel? Look at Joshua chapter 2 verse 10. We have heard, important word, heard. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did in Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of Jordan, whom you completely destroyed. We have heard that. Now, look at verse 11. When we heard of it, ano po yung inulit na salita? Verse 10 and verse 11. Heard. We have heard. We heard of it. Our hearts melted, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Ano po ang importanteng salita? Heard. Heard. Narinig namin. Narinig namin. Narinig namin. Ano po sabi ng Romans 10:17? Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Narinig namin, narinig namin, narinig namin. Nabalita. Nabalita sa amin. Wala pang Facebook noon. Wala pang cellphone noon. Wala pang technology. Paano nakarating po sa kanila? Yun po ang tinatawag na mga pagpapasa-pasa ng kwento ni Marites. Dumating ang kwento sa kanila. We have heard it. Then, nagkaroon ng faith si Rahab. Naniwala siya sa kanyang narinig. Rahab believed God, and she was included
even in the genealogy of Jesus. Now listen, there are only 5 women mentioned in the earthly lineage of Jesus as recorded in Matthew 1. There are only 5 women. Pag binasa niyo po yung Matthew chapter 1, there were only 5 women there. 5 babae lang. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, and Mary. What an honor. What an honor. Si Rahab ay nasama doon po sa genealogy ni Jesus recorded in Matthew chapter 1. Bakit? Sapagkat si Rahab ay nanampalataya sa Diyos ng Israel. Yung pagtulong niya doon sa 2 spy ay bunga ng kanyang pananampalataya. Listen up, look up here, look at my eyes. I'm starting to close. Ang tunay na pananampalataya, nagbubunga ng mabuting gawa. Ang tunay na pananampalataya, gustong maglingkod sa Diyos, gustong magsimba, gustong magbigay, gustong manalangin, gustong magbasa ng Bible. Kaya hindi mo kailangan pilitin ng tao gawin ito. Hindi mo kinakailangan pagbantaan, hindi mo kinakailangan pagwikaan, hindi mo kailangan i-rebuke sa harap ng pulpito yung mga hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagsisimba, hindi na nagbibigay. No, you don't have to do that. You don't have to shame them for them to perform. They naturally want to perform because the faith that we have inside our born-again spirit is not our faith. It is the faith of God deposited inside, and that faith works. Can you say amen? Amen. James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Correct. Tama po yan. Faith without works is dead because natural faith does not work, cannot work, it has no work, and it will never work. Why? Because it is the natural faith. The true faith, the faith of Christ, as mentioned by James in James chapter 2 verse 1, is the faith that works. 1 Thessalonians chapter 2, or rather chapter 1 verse 3. 1 Thessalonians 1:3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith. Ano po nagpo-produce ng work? Come on, look at the screen. Ano ang nagpo-produce ng work? Faith. If you have the faith of God, works naturally come out. We continually remember before our God and Father your work produced by faith. Can you say amen? Amen. The big idea is, in Christ, my faith works. My question is, are you in Christ? Amen. If you are in Christ, you have the faith of Christ. You have the faith of God inside you. And that faith is yours because it has been given to you. And don't worry, works naturally come out because in Christ, your faith works. In Christ, my faith works. All together, what is the big idea? In Christ, my faith works. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the privilege and the opportunity to receive Jesus today and be saved. Narinig mo ang mensahe ng biyaya. Sigurado ako, dinapuan ka ng pananampalataya. Kung nais mong maligtas, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap at sa araw na ito, ikaw ay maliligtas. Taas po natin ang ating 2 kamay. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Minsan pa, ano po ang ating big idea? In Christ, my faith works. Ihanda po natin ang ating banal na komunyon upang tayo po ay sama-samang magdeklara ng bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo. Kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit, mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng aming katawan, ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. 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 Palakpakan si Lord. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? In Christ, my faith works. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.